Dear Adit Istorya, magandang gabi po. Ako si Anthony mula sa Cavite. Gusto ko lang po humingi ng payo dahil sa hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako tuwing naalala ko yung nangyari sa biyahe ko kagabi. Galing akong Manila, medyo pagod kasi halos buong araw akong nag-deliver. Mga bandang 11:30 ng gabi na ako nakauwi at dahil antok na antok ako, minadali ko yung biyahe pa uwi. Habang nasa SLEX ako, napansin kong halos wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Bigla ko naramdaman yung bigat ng ulo ko, parang bibigay na. Kaya uminom ako ng malamig na tubig at binuksan yung bintana para mahangina. Pero ito po ang twist, ilang minuto lang, bigla akong nakarinig ng malakas na busina sa likod. Pagtingin ko sa side mirror, may truck na mabilis ang dating, halos sumayad sa bumper ko. Ang mas kinilabutan ako, kasi nung lumingon ako saglit, wala naman pala. Naramdaman ko lang yung vibration at ingay pero wala talagang truck. Doon ako kinabahan, lalo na't halos ilang bisis ko nararamdaman na parang may nakasabay na sasakyan sa likod ko. Pero pagsilip ko, totally empty yung kalsada. Pagdating ko sa bahay, parang nag-flashback lahat ng balitang nababasa ko tungkol sa mga aksidente dahil sa antok sa daan. Adit, hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun, dala ng sobrang pagod, o warning talaga na huwag akong magpabaya sa pagmamaniho. Pero simula nung gabi na yon, halos ayoko nang mag-drive ng gabi mag-isa. Ano po kaya ang payo ninyo para sa mga kagaya kong laging nasa biyahe, lalo na't kailangan sa trabaho? Lubos na gumagalang, Anthony. Anthony, maraming makakarelate sa sitwasyon mo, lalo na yung mga pagod na driver na kahit gusto pang magpahinga, kailangan magpatuloy para sa trabaho. Hindi biro ang antok sa biyahe, kasi kahit ilang segundo ka lang pumikit, buhay ang kapalit. Ang nararamdaman mo sa daan, pwedeng epekto ng sobrang stress at pagod, pero isa rin itong palaala na hindi dapat baliwalain ang kaligtasan. Kung alam mong puyat o antok ka na, huwag nang ipilit. Magpahinga muna sa isang ligtas na lugar, uminom ng kape o kahit power nap lang ng 15 to 30 minutes. Mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa makarating agad. At kung madalas nang mangyari ito, mag-adjust ka ng schedule, mas maaga bumiyahe o magpahinga muna bago umuwi. Tandaan, hindi lang ikaw ang nakataya, kundi pati pamilya mong naghihintay sa'yo.